kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, pag yan nilinoko nyo, yan ang epekto. Ang serbisyo, napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, magagalit ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ang gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Ha? Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, maghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ang pamilya. Nakakapadlubo dahil napakalaki po ng budget nito. Maririnig na natin, magbubukas na naman ng panibagong klase ng tax. Maririnig natin na stricto sila sa pagkukuha ng tax. Pero yun nga, pagdating naman doon sa saan napupunta yung tax namin, maririnig pa natin na i-justify pa yung pagbendalo. So pwede rin ba nating ibendalo? Sasabihin ng mga taxpayer, pwede ba namin hindi na lang kami muna magbabayad ng mag-moratorium muna kami sa pagbabayad ng tax kasi parang hindi nyo pa nagastos ang tama yung una naming ibinayad na tax. Kung pwede lang, Prof. Oo, at saka marami nakakaasar dyan, no? Systemic at parang ninonormalize. Hindi pa pwede ang korupsyon ay normal sa isang bansa. Hindi pa pwedeng nakagawian na eh. 'Di ba? Hindi pa pwede 'yan. Hindi rin pa pwede na ang politiko nakasawsaw sa pondo ng bayan. Kasi makikita mo naman anong epekto sa atin. Parati ko naririnig noong 19 Congress na sinasabi sa mga freshmen, stay with me and I will make you a millionaire. Hindi naman ang pagiging public servant ay equivalent sa kita mo. No? Kumita kayo ng marangal, wag sa pondo ng bayan. Kasi yung pondo ng bayan, pag yan nilinoko nyo, yan ang epekto. Ang serbisyo, napakasama. At tuwing may kalamidad, ang taong bayan, ang constituents ninyo, ang nahihirapan. Saan ka nakakita, no? Ang nanay, karga-karga ang bata, nasa bubong. Diyan sa Cebu, may isang picture na talagang sabi ko, magagalit ka eh. Kasi hindi dapat ganon. And yet, nung nagkakaganyan, hindi mo nararamdaman ang gobyerno. Hindi mo sila nakikita. Ha? Hindi mo sila matakbuhan. You're on your own. Si Juan de la Cruz ay nag-iisa. Ikaw ang mapipilitang lumaban, tumayo, maghanap uli ng trabaho, magsubi ng kita para maibangon ang pamilya. Ano nangyari sa mandatong binigay mo sa gobyerno? 'Di ba may social contract tayo eh? Nag-agree tayo na, sige, hindi namin gagamitin itong aming karapatan, ibibigay namin sa gobyerno para kayo ang magbigay sa amin ng serbisyong dapat. Yaan ba sa mga larawan na yan, nakita mo ang gobyerno? May serbisyo ba? Yun ang nakakalungkot. Opo, no? At isa rin sa mga napuna ng ating mga kababayan, kung saan yung mga hindi binabaha, abay doon nagpusisipunta yung mga nag-iimbestiga. Kung saan ay, hindi naman sinasabing hindi binabaha ang Davao City. Binabaha siya. Pero hindi kagaya ng frustration ng iba sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa na once na bumaha talagang pangmatagalan. Kumbaga sila pa nga, kung makikita nyo po sa social media, yung mga taga Davao mismo, ang nagdedepensa doon sa kanilang mga flood control project. Unlike sa ibang lugar na saglit lang, may flood control project pala dito sa aming lugar pero di namin naramdam. Yung iba, mismo mga Davaoenyo, ang nagkokomento at nag-justify na maganda yung resulta ng flood control namin dito. Tapos, every time
na merong lumabas na balita na kesyo ganyan, yung grabe yung mga pagbasa Davao City. Kung babasahin mo yung comment section po, Prop, maraming mga taga Davao City ang nagdedepensa doon sa kanilang mismong lugar. Ibig sabihin, satisfied sila sa naging trabaho. Pero, yun nga, bakit andoon ang mga investigador doon sa area na yun at bakit wala doon sa top na mga pinondohan tapos yun ang malimit na binabaha? Mm. Alam mo nung sinabi niyang meron natapos na yung flood control na 5,500, ang lumalabas 8,000 plus eh. So, kung in-announce niya yung 5,500 ng 2024, 4. Kalagitnaan ng taon. oo, di ibig sabihin yung mga 2,000 something na umpisahan nun siya yung nagsimula. Okay? So makikita mo biglang nag-uptick yung accomplishment. At ang nakakayanig doon, out of the 8,000 flood control projects, 421 are ghost projects. Nobody's looking at it, nobody's saying, may ilan silang tiningnan, no? Hanggang ngayon, kaya nga parati kong sinasabi, ano ba yan? Naka 90 plus days na. Ang ghost projects, wala kang kailangang ipreba. Kailangan mo lang tingnan, nag-allocate ka dyan, nag-release ng pondo, may tumanggap ng pondo, walang proyekto. Bakit hindi nila makasuhan yun? Low-hanging fruit yun. So, makikita mo, itong ginagawa ng ICI, itong mga investigasyon, wala lang, para lang pakita na yung kagustuhan niya, na ako nga mismo ang nagsabi ng corruption na yan. Bakit niyo naman sinasabing kasama ako? Mr. President, sino ba ang pumirma ng budget? Sino ba nagre-release? Hindi naman si Juan de la Cruz, hindi ba ang Office of the President? So, yung for further release na pinanggalingan ng impeachment, ng pondo para sa impeachment, oo, merong hindi rinelease, pero hanggang ngayon may rinirelease dyan sa FRL. So, hindi ko maintindihan kung bakit patuloy na lamang ang panluloko na ginagawa, hindi naman ho ang Pilipino tanga. Klarado sa amin na may kumita at may yumaman at may namumuhay na sobrang rangya na hindi man lang tiningnan anong mang epekto nito sa Pilipinas, sa bansa. Kaya ka nga public servant ang napakauna sa iyo dapat ay ang constituent mo. Kaya ka nga may mandato dahil meron kang obligasyon na ibalik sa nagbabayad ng buwis. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila maintindihan yan.